Galing na tayo. Okay. Hindi pa po tapos ang ating speaker na okay. Okay, kasi ang gagawin po ng ating speaker is magtatay ng siya at kung sino ba makakasagot, doon po lalabas si Cindy Inday. Kung doon ba, yung sa Sintaba o dito, who knows, sila ang makakasagot doon. Si Cindy Inday doon lalabas. O, di ba? Okay, minsan po sa buhay, talo po ang pagkakaroon ng mali at minsan po okay na. Alright? Son, how you doing? All good? I'm good. I shouldn't do that. It's really bad of me. Your mother passed, isn't it? Nice to see you. Yeah, so did you last time. Nakatayo pa rin. Okay?
action o yung choreography po ng kanta. Okay, request din yung mga taga-sara ng movement. Okay, dito po sa harap, yung mga core leaders po. Core leaders. Okay, core leaders. Dito po tayo sa harap. Mga core leaders, dito po sa harap. We are gonna sing again the third Tiffany with the choreography. Do you remember? Yes? Okay, yung chorus muna. Ready, Pilipinas? Okay. Sana kayong mga yung mga performers po natin. Alright, Pilipinas. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa akin. Laway na Pilipinas, Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na okay. Alright. DJ, shall we have it once again? Kasama sila mo palakpakan para mo sa ating mga performers na mula sa Sara ng Movement today. And while waiting for our special guest this afternoon, allow me to welcome this lady who is also like Daniela Salam. She is representing Wales. Ladies and gentlemen, nurse by profession, a manager. Okay, ladies and gentlemen, sa ating karawanan Miss Arlene Soto Elano!
Saan po kayo? Ayan, sinabago po ni Attorney Hans. Okay, ang inyong pagmamahal po sa inyong lahat. Especially po kay Madam Connie at Madam Martina. How are you? I'm just tired, but I'm good, yeah, I'm good. I really wanted to be here today. Changed a lot of my plans to be here, so. Not at the moment. I've been prioritising various barrio fiestas around the country because, you know, it's quite divisive at the moment. And I thought supporting Filipino events and turning barrio fiestas was a really good thing to do. So, but I will go back to The Hague. Also, I'm going to the Philippines in 3 weeks. I'm invited to a charity concert in Coronado. So I'm going there, and then I'm going to Davao, and then I'm going around. So yeah, but it should be good. No, she won't come with me because of your social media. You know, so we're traveling. Yeah, I'm the Filipino one. Yes. Hi, so Hello. my mom is on the phone. She wanted to say hi. Oh, She was watching hello. you live. Oh, She really? was like, can you go and find him? And I was like, Really? Oh my God! Oh, thank you so much. Where's your mum based? She's in Manchester. Oh, Manchester. Yeah. I'm going to Manchester on August the 8th for the last performance of Miss Saigon. So if you're in Manchester and you want to say hi, I'll be in Manchester at 2:30 at the theatre where Miss Saigon is playing. I'll probably arrive there about maybe 1 o'clock. Okay. So if you want to catch up maybe for a coffee or to say hi, then I'd surely like to do that with you. Thank you so much, Maraming Salamat. Thank you so much. I really appreciate that. How incredible. What a small world. That's really nice of you. And what's the name of your mum? Benji. Menji. Hi, Menji. Nice to see you. Salamat. Let's wait for the Vice President to come past. And Salamat. Thank you. Thank you. You came down to video and everything. Yeah. Nice to see you. Salamat, Bob. Thanks. Great. Oh, what a small world. Yeah. So we'll see each other on August 8th. Yeah. Oh, that's great. Thanks. May ganun, sir. May ganun talaga. Para tayong na 70 years from now, ang ating mga anak ay tulad ng ating mga overseas Filipinos ngayon. Namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema.
Ayan na siya, dali. Ayan na siya. Ayan na siya. Mayong adlaw sa inyong tanan. Naimbag na adlaw, kadaghayo amin. Magandang araw sa inyong lahat. Meron susunod na pagpapasalamat. Makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Pinahon po ang lahat ng mga nagmamahal kay Bibi Inday Sara. Calm down. Alright? Lahat po sa kanyang opportunity. Ladies and gents, Mukha po tayo. to deliver her address, ladies and gentlemen, Her Excellency Vice President. Huminahon po ang lahat ng mga nagmamahal kay Bibi Inday Sara. Calm down. Alright? Lahat po sa kanyang opportunity. Ladies and gents, Mukha po tayo. to deliver her address, ladies and gentlemen, Her Excellency deliver her address, ladies and gentlemen, Her Excellency Vice President Sara Zimmerman Duterte. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Naimbag na adlaw, kadaghayo amin. Magandang araw sa inyong lahat. Meron lang po muna akong paalala para hindi tayo ma-excited at manggigil. Unahin ko mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat natin sa Diyos kay Allah para sa araw na ito na ibinigay niya sa atin para magtipon-tipon. Malayo man tayo sa ating bayan. Ang iba sa atin hindi na nakauwi ng Pilipinas. Pero binigay niya sa atin ngayon ang araw na ito para ang mga Pilipino, kanilang sistema ay hindi natin magagawa ang ating programa ngayong hapon na ito. Kaya maraming salamat po sa itaas ang kamay mga volunteers, mga organizers. Maraming salamat sa inyo. Lahat tayo ma'am, hindi ba siyempre sa local government
ng London at sa UK government dahil pinayagan nila tayo. Tipon-tipon ngayong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin para sa inyong lahat. Marami ang nagbiyahe sa iba't iba at malalayong lugar ng United Kingdom. At suporta sa amin. Kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat, maraming salamat sa inyo mga kababayan namin. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin. Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara! To deliver her address, ladies and Ang mga may kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Ganon ang estado ng ating bayan. God bless you too. God save the Philippines. Inday Sara Duterte! Isa pa na laging nangyayari sa atin. Taon-taon, alam natin na pabalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide. Ano pa bang nangyayari sa atin? Kasi maraming buhaya! Lindol. Nakawan! Natural, ma'am. Hindi man-made disaster. Natural muna tayo. Natural. Taon-taon alam natin na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, sa lindol, at hindi lang yan. Pagkagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Because lack of education. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu noong mga ilang buwan na ang nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu nitong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang kahapon lang na lindol. Hindi tayo nakakabangon kaagad. At meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Isa yan sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made ba? Man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Patayan po. Napakataas ng petty crimes sa ating bansa. Bakit? Paikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. Kapag walang oportunidad ang tao, wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw sila.
Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Dagdag mo ang illegal na droga, nagkakaroon na ng mga crimes against person. Rape, patayan, kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters, bugbog din tayo sa man-made calamities o kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan na mga nakaupo sa pwesto. Dahil, babalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na ang mga leader natin. Nagkanya-kanya na ang mga Philippine crocodiles. Alam nyo, marami sa kanila, at alam niyo yan, marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa. May bahay. Paborito nila sa Spain, sa Australia, sa Amerika, Paris, sa iba't ibang lugar kung saan may golden visa. Napakadali para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Pero, paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtiis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang milyon, bilyon. At sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget. Ubos na naman yan, sinasabi ko sa inyo.